Kailangan, bigyan mo lang ako sandali ng ilang segundo. Set up ko lang yung aking YouTube. Pakiulit mo, brother, yung tanong. Paano po natin magagamit ng tama sa pagdidesisyon ang puso at ang isip? Kasi madalas sa pagkakataon, nagkokontrahan yan, no? Nagkokontrahan ng puso at saka isip, eh. Ang makakasagot dyan, brother, paano mo magagamit sa pagdedesisyon yung puso at saka yung isip? Ang makakasagot dyan, ano ba resultang hinahabol mo? Doon nagkakatalo yan. Kung yung resulta na hinahabol mo may kinalaman sa puso, gamitan mo ng puso. Kung yung resultang hinahabol mo may kinalaman sa isip, gamitan mo ng isip. Madalas mix of both yan, eh. Mix of both. Pero sa mas madalas na pagkakataon, mas ginagamit dapat ang isip kaysa sa puso. Bakit? Kasi pwede mong isunod ang puso sa isip. Pero hindi lahat ng panahon dapat nauuna ang puso. Gaya nga ng sabi sa Biblia, huwag ninyong iwawaglit ang awa, sapagkat ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Kung mga pang-personal na desisyonan, sasamahan yung puso. Although hindi ko sinasuggest yun pagdating sa negosyo, pero sinasuggest ko yun sa negosyo kapag malaki na negosyo at afford nyo na malugi ng konti. Kasi minsan, may mga tao na sobrahan naman ng kakaisip, hindi na ginagamitan ng puso. Okay lang yun sa negosyo kapag maliit pa negosyo mo. Heartless ka. Okay lang yun kapag maliit pa negosyo mo. Kasi yung negosyo, hindi naman yan ang buhay mo, eh. Yan ang hanap buhay mo. So it is a big part, it is a big chunk of your life. Pero it doesn't necessarily follow na yan ang buhay mo. Dun sa personal na buhay mo, pwede ka mag-implement ng puso. You can deploy heart anytime you want. Sa personal na buhay mo. Pero, pagdating sa negosyo, kapag nagsisimula pa lang ang negosyo, wag muna puro puso. Unahin mo muna isip, logical ba, sensible ba, o baka malugi ka lang dyan sa paggamit mo ng puso. Sa personal na buhay, ginagamitan din ng isip yan. Hindi pwedeng mahal ka lang ng mahal, mahal ka lang ng mahal, puro na lang mahal. Hindi na umaalagwa, hindi na lumilipad, nagkakaproblema na, mahal-mahal pa rin. Nakadepende yan sa resulta, brother. Yung resulta, ang pagbasihan mo. Follow-up question, go. Yun lamang, brother. Maraming salamat po sa magandang sagot. Meron yung tanong dito sa Facebook, eh. Idol, paano umusad ang isang farmer? Abangan ninyo. Pagkatapos itong project ko, iniisip ko kung mahingisda ba ako o farmer. At tapusin ko lang muna itong sinigangan. Pag naka 1 milyon na yan, tsaka ako pag-iisipan kung magiging magsasaka ba ako o farmer. Pero para sagutin, just to give value, just to add value to your question. Yung pagiging magsasaka, kung sarili mo lupa, wala ka na halos problema, eh. Nagkakaproblema lang naman dyan pag hindi mo sarili lupa, eh. Pero madadaan mo pa rin yan doon sa 3 pillars ng Project 1M. Tatalinuhan mo ng gusto, tatrabahuhin mo ng gusto, pag-iipunan mo ng gusto. Kung ano man eksakto yung buhay na gusto mo o kung ano man eksakto yung hanap buhay na gusto mo. Annalyn, go. Cagayan Valley. Good evening, brother. Hello. Tanong ko, ano ang pinakamahirap na pagsubok na nagpatatag sa'yo? Walang pakinabang dun, eh. Dun sana tayo sa may pakinabang sa'yo. Yung sa'yo may pakinabang. Kasi sa akin, wala namang pakinabang na malaman niyo pa detalye tungkol sa buhay ko, eh. Pero sige, para sagutin yung tanong mo, pinalayas kasi ako. Nakatira ako sa kalsada. As in, literal, sa kalsada talaga ako nakatira. Karton-karton lang tinutulugan ko no medyo later part. Earlier part, wala talaga akong tinutulugan kundi malamig na sahig. Tapos nakaunan lang ako sa backpack na dala-dala ko. Pagka ganun ang buhay mo, nakatira ka sa tabi ng kalsada, takina, wala, swim or drown ka, eh. Wala ka talagang choice, swim or drown. Yun talaga nangyari sa akin. So yun, follow up, go. Thank you, brother. Just to give value to, para makapagdagdag din ako ng karunungan dun sa iba. Alam nyo, hindi ko nga masasabing pagsubok, eh. Yung problema ninyo, yung mga problema ninyo na dinadanas ninyo sa buhay,
Yan na mismo pinaka-effective na paraan para makaalis ka sa kahirapan. Eh. Para makaalis ka doon sa sitwasyon kung saan ka man nandun. Hindi ka masaya sa sitwasyon na nandun ka, gawan mo ng paraan. Diskartehan mo para makaalis ka dyan sa sitwasyon mo. Ang isa sa mga pinaka-importante, yung mindset. Ang pangit ng sitwasyon ko ngayon Tangina, hindi ko gusto to Hindi mo rin lang naman gusto yung sitwasyon kung saan ka nandun. Di gumawa ka na ng paraan para makaalis ka dun sa kung ano may sitwasyon kung saan ka nandun. Ganon kasimple ang buhay. Di ganon kakomplikado ang buhay. Ang buhay napakasimple. Sobrang simple. Di mo gusto buhay mo, gawa mo ng paraan para makaalis ka dyan. Gawa ka maraming pera. Tingnan mo, pag marami kang pera, marami kang options. Pero tabaan mo rin utak mo. Yun ang dahilan kung bakit binuo ko itong grupo na to. Yung grupo ng Project 1M, ginawa ko ito para dun sa mission na maiayos natin yung mga sarili natin para makatulong tayo sa iba na iayos yung buhay nila. Paano aayos yung sarili natin? Dito lang sa simpleng pag-attend mo lang sa Zoom meeting Yung operating system mo maa-update. Tapos marami kang information na bagong bagay sa pandinig mo na matututunan mo na mai-apply mo sa sarili mo. Ito problema kapag hindi mo ina-update yung sarili mo. Meron kang pagkakataon para makapasok dito. Tapos nakalusot ka sa dami-dami ng mga tao na nasa loob ng inbox ko na yung marami ron, hindi ko na mahawakan. Pero ikaw nakalusot ka. Nandito ka ngayon sa Zoom meeting. Tapos, paglipas ng panahon, tinatamad ka ngayon pumasok sa Zoom meeting. Wala ka namang ginagawa sa bahay. Nakatanghod ka lang naman. Nagpapanggap ka lang na busy. Tapos paglipas ng panahon, ayan na ngayon, nagkakaproblema ka. Tapos paglipas ng panahon, nung magkaproblema ka ng medyo malaki-laki, kanino ka lalapit? Dito sa grupo. Ito problema. Pag hindi ka nakapag-invest ng emotional investment sa mga kasama mo rito sa loob ng grupo dahil hindi ka nakikita, hindi ka regular na uma-attend, Zoom meeting wala ka, face-to-face wala ka, may project ang grupo, hindi ka mahagilap, hindi ka makontak, tapos hihingi ka ng tulong dito sa grupo. With that, mga presidente, i-audit ninyo ang attendance ng mga members. I-audit ninyo. Yung mga hindi regular na uma-attend, kausapin ninyo. Kung wala na talaga, pagtatanggalin nyo na. Pagtatanggalin nyo na, hindi natin kailangan dito ng paramihan sa loob ng inbox. Hindi natin kailangan ng paramihan sa loob ng GC. Wala tayong pakinabang sa dami ng mga taong nasa loob ng GC, pero ang majority hindi uma-attend. Paalala ko lang, wala tayong pakinabang dun sa napakaraming tao sa loob ng GC na mga hindi nagsisi-attend. Lalo na Cagayan Valley, napakaraming tao sa loob ng GC ng Cagayan Valley, pero ang majority dyan hindi uma-attend. I-check na nyo yan. I-check na nyo yan. Kasi pag ako nag-check nyan, isa-isa, ay naku, maniwala kayo sa akin. Anyways, follow up, go. Ano mindset ang tumulong sa'yo para lumaban? Dapat ka nang bumitaw o ganun? Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng dapat bumitaw. Wala naman choice Di ba? Wala naman choice Ano? Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng dapat na bang bumitaw. Ano ba yung kamatayan ba yun? Ganun. Kasi sa naaalala ko, kasi wala naman tayong choice Either you swim or you drown. Ako, diretso, mas prefer ko na pagandahin yung kwento, yung istorya ng buhay ko, yung mismong buhay ko mismo habang nandito pa ako sa lupa. Pinagaganda ko ng pinagaganda at pinasasarap ko ng pinasasarap ang buhay ko. Sabi nga nung iba, ang labanan daw ngayon, pasarapan na ng buhay. Hindi na katulad ng dati, aramihan ng pera, hindi na. Ang labanan niya yan, pasarapan ng buhay. At mas masarap ang buhay mo kapag mas marami kang pera. Yun ang sigurado ko. Masarap ang buhay mo. Although hindi yan ang batayan ng buhay. Hindi pera ang pinaka-importanting bagay ng buhay. Hindi pera, hindi pinakamasarap na buhay ang batayan ng pagiging maayos na buhay sa kabilang buhay. Pero kung magagawan mo ng paraan yung buhay mo, bakit hindi mo pagagandahin ang buhay mo? Diba? Kung magagawan mo ng paraan yung buhay mo, bakit hindi mo pagagandahin ang buhay mo? Yun ang sagot ko ron. Yun ang mindset ko Bakit ako magtsatsaga dun sa kung ano lang ang meron? Kung pwede ko namang makuha yung kung ano yung pinaka the best na pwede ko makuha para sa buhay ko. Yun ang mindset ko. Ba't ako magtsatsaga sa kung ano lang ang meron? Pwede ko namang makuha yung pinaka the best na buhay na gusto ko. As long as it is within the boundary of practicality, yun lang talaga pinag-aiba Practical lang ako. Practical akong tao. Paano practical? Maraming pera. Saan galing pera?
Sa mabuti ba yan o sa masama? Di ba? Ganun ako, practical ako. Ngayong tumatanda na ako, practical ako. Dati, tanga na, wala akong pakialam kahit saan pagaling ang pera, okay lang eh. Siyempre, dahil bata pa ako, arugante ako, di ba? Mayabang ako. Okay, sige, kahit saan galing, ayos lang. Pero ngayon, habang tumatanda ako, di na ganun. Hindi na. Pero, hindi rin naman ako dun sa punto na habol ng kakapera. Alam mo, ang sikreto, nasa paramihan ng kinikita, tapos pakontian ng ginagastos kung gusto mong dumami pera mo. Maraming kita, konti gastos. Yun ang sikreto. Yung iba kasi akala nila, nasa pagdadagdag ng kita yan. Putang ina, tignan nyo. Marami tayong mga member dito na nasa abroad. Tignan mo, ang dami nilang kinikita, pero yung iba sa kanila, na bagong pasok pa lang sa Project 1M, sumahin mo lahat ng kinita nila pabalik, hindi man lang sila nakaipon eh. Tangina, tagal mo na sa abroad, di ka pa rin nakakaipon. Kung di ka pa nakapasok sa Project 1M, hindi ka pa natutong mag-ipon. Wala yan sa paramihan ng kinikita. Nasa pakuntian ng ginagastos yan habang kumikita ka ng malaki. Dalawa yan. It takes two to tango. Follow-up question, go. Dito po sa awit, Book of Awit, karamihan po na nabasa ko is puro panalangin. Sino po yung nagsasalita dito? Sa mas Hindi, madalas na David po. pagkakataon si David. Sa mas madalas. Follow-up, go. Pwede po ba natin i-apply or ipanalangin din kapag binabasa parang panalangin na po natin sa Diyos yung mga nasusulat dito sa awit. Ganun po. Yung iba dyan, di na applicable. Kasi may ibang panalangin si David, alam mong hindi gano'n ang panalangin ni Kristo eh. Panalangin ni David, mga wasak sana sila, mamatay sana sila. Merong gano'n si David dyan eh. Mapahiya sana sila. Opo. Meron siyang gano'n dyan eh. Hindi applicable yan. Sa panahon ng Kristyanismo, hindi applicable yan. Sa kanila siguro, kasi kingdom pa sila eh. Masyadong maraming umaatake sa sa kaharian nila eh. Pero sa atin naman, payapa na bansa natin eh. May mga siraulo tayo sa loob ng bansa. Pero dito sa loob ng bansa natin, ang pinakasiraulo lang talaga rito, mga politiko eh. Pero wala naman ng ibang bansang umaatake sa atin eh. Follow up, go. Doon po sa Galatians 4, Galatia 4:4 po. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na sinilang ang isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Tapos doon po sa 5, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo ay maituturing na mga anak ng Diyos. Kasama po ba dito yung sinasabi nilang Mama Mary? Ayun nga mismo yung tinutukoy dun. Datapot nang dumating ang kapanahunan na isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae. Yun mismo eksakto yung tinutukoy dun eh. Sino yung babae? Ang ibig sabihin, Si Maria. Sino yung ipinanganak? Yung anak ng Diyos nakasulat dito. kakaalaman lang po ng ibang tao kasi yung iba po pinapantay po nila si Mary kay Jesus Christ. Ano po yung masasabi mo doon para may malalaman po sila? Pinapantay po nila yung si Jesus Christ kay Mama Mary. Ano po yung... Hindi nga eh. Minsan pinalalagay pa na mas mataas si Mama Mary kay Jesus eh. Minsan nga pinalalagay na mas mataas pa si Mama Mary kesa sa Diyos. Merong mga ganong paniniwala eh. Biro mo, may panalangin na Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan. Ina ng Diyos. So lumalabas, mas mataas pa pala sa Diyos si Maria. May mali na ron eh. Kasi wala ako nabasa sa buong Biblia, diretso. Hanap kayo sa buong Biblia ng talatang sinasabi, si Maria, ina ng Diyos. Ang nababasa ko kasi, si Maria, ina ni Jesus.
Di ba sa 1:14 at nagkatawang tao ang verbo? Alin yung pagiging ina ni Maria? Yung katawan. Pero ina ng Diyos, wala ko nabasang ganun sa Biblia. Ina ng Diyos. Diretso, si Maria, inirerespeto bilang tao, bilang ina ni Jesus. Pero hindi siya ina ng Diyos. Lumampas naman na yung pagrespeto, napunta na sa pagsamba pagka ganun. Kasi ang Diyos sinasamba eh. Kung ina ng Diyos, edi lapat na sambahin din si Maria. Hindi ganun. Ang nakasulat sa Biblia, kasinungalingan na sumamba ka sa nilalang. Hindi sinasamba ang nilalang. Ang sinasamba lang, yung lumalang. Yun ang masasabi ko ron. Follow-up question, go. Yun lamang po, brother. Thank you po sa baka hindi po nalalaman ng ibang tao. Kaya maraming salamat. Okay, sige. Jello QC, go. Hey, sir. Good evening. Hello. Bali po ang tinatanong ko po, totoo ba yung happy life, happy wife? Baliktad, brother. Happy wife, happy life. Baliktad. Oo. Okay, Diretso, nangyayari yan kapag ka nagpapasailalim ka sa babae. Supposed to be, ang dapat nangyayari bilang lalaki, ikaw dapat ang may-ari ng direksyon. Ikaw ang gumagawa ng direksyon. Hindi dapat mangyari na yung babae ang gumagawa ng direksyon. Ngayon, tungkol dyan sa happy wife, happy life, nagkakaproblema tayo dun sa angulo kasi na may mga lalaki, pinagsisilbihan na nila yung asawa nila ng mga under na sila. Sumobra na eh. Under na sila eh. Kung ano yung gusto ng babae, sinusunod nila. Hindi dapat mangyari yun. Kasi dyan nga nagkandaletse-letse ang sangkatauhan eh. Sa pagsunod ng mga lalaki sa babae. Dyan nagkandaletse-letse ang sangkatauhan. Diba? Naalala nyo naman si Eva at Adan eh, diba? Naalala nyo yun, diba? O para matuwa si Eva, kain ngayon siya. Kahit sinabi na sa kanya mismo ng Diyos na huwag kang kakain yan. Diyan nagsisimula yung sakit ng ulo eh. malaki kasi sahod sa akin. Mas malaki sahod. Hindi ko alam kung ano kinalaman ng happy wife, happy life sa sahod. Pero baka siguro ina-entrego niya yung sahod niya doon, gano'n. Alam mo, mga lalaki, paalala ko lang sa inyo dapat nanggagaling ang direksyon. Ano ibig sabihin? Kung hindi ka pa marunong gumawa ng direksyon, tangina mo, ka muna mag-asawa. Ka muna mag-asawa. Wala ka sa hulog niyan kapag ka nag-aasawa ka na, tapos wala ka pang malay sa direksyon ng buhay. Pag hindi mo pa alam kung ano ginagawa mo rito sa buhay na to, huwag ka muna mag-aasawa. Bakit? Punta maglalabas ka ng isa pang tao na katulad mo pag nag-anak kayo, tapos hindi rin alam kung ano ginagawa rito sa buhay na to. Ito malala, nag-asawa ka, tapos yung asawa mo, wala rin alam tungkol sa ginagawa rito sa buhay na to. Taka na, dalawa na kayo ngayon. Dalawa na kayo, di nyo alam kung ano ginagawa nyo rito sa mundo. Ingat kayo dyan sa konsepto na yan. Alam mo, hindi lahat ng tao pang asawa. Hindi lahat ng tao pang asawa. May mga tao talagang hindi na sila dapat mag-asawa. Masamang tao ka, huwag ka na mag-asawa. Masamang tao ka pa eh. Alam mo, sasamain mo lang din ng ugali yung asawa mo eh. Naasa ka ngayon, hindi yung asawa ko magbabago sa akin. Punta ka na, wala assurance yan. Yung mga babae nga na nagsisikuhan ng mga lalaking si Raulo, tinan mo, napapatinuba nila. Yung iba, oo, pero madalas hindi. Mga babae, mahilig din kumuha ng ganyan eh. Mga babae, wag kayong kukuha ng mga si Raulong kasama sa buhay. Kasi tangina diretso, yan ang pinakamabilis na paraan para single mother ka. Gusto mo maging single mother? Yan, kuha ka na makakasama sa buhay, si Raulo. Yan ang pinakamabilis na paraan para maging single mother ka. Kasi mapapansin mo, yan ang common denominator eh. Maraming single mother, ito sobrang common nito. Sobrang common. Siyempre, di mo lalahat eh, kasi may iba single mother, namatay asawa nila. Hindi natin pinag-uusapan yun. Pero ito sobrang common nito. Ang common, yung babae, kumuha ng sira ulong lalaki, akala niya kaya niyang patinuin. Tapos hindi niya napatino, pagdating sa dulo, nagpapanggap na biktima. Tangina, ikaw nga kumuha ng single mother, umpisa pa lang, ikaw nga kumuha ng ng lalaking si Raulo, alam mo naman si Raulo yan. Mahilig kayo sa ganyan, May mga babae mahilig kayo sa batong ipapalo nyo sa ulo nyo, tapos magpapanggap na biktima pagkatapos. Yan ang pansin ko.
Sobrang common yan. Nagpapanggap kayong biktima. Pagkatapos nyong kumuha ng siraulong lalaki, alam nyo na nga siraulo eh. Tangina, diyan ka pa nagpabiktima. Tapos ngayon, paglabas man, paglitaw ngayon, biglang single mother ka na, puta, proud na proud ka pa single mother ka na, parang kala mo, inapik ka. Ikaw ang kumuha ng siraulong lalaki. Diba? Alam mo, matuto kayo mga babae, huwag kayong tatanga-tanga. Tangina, ang daming single mother na tatanga-tanga sa pagkuha ng lalaki kaya sila naging single mother. Mga babae, matuto kayo. Anyways, follow-up question, go. Yun sir, na naisip ko rin yun na dapat siyempre di muna nag-asawa. Kaya lang natrap na. So ano kayang pwede yung gawin? Natrap ka na eh. Ano pa ba magagawin mo? Panindigan mo na lang yan. Galingan mo ng gusto sa buhay may asawa. Di ba? Wala ka naman na magagawa. Ano pa magagawa mo? May paghiwalay ka. Di sasakit lang din ang ulo mo dyan pagkatapos. Puta, gagawing weapon sa'yo gagawing weapon sa'yo nung babae yung anak ninyo. Yan na napansin ko eh. Common denominator din ng halos lahat ng single mother na nakakuha ng siraulong ang lalaki na bumuntis sa kanila tapos pagkatapos hiwalay na. Ginagamit nilang weapon yung anak nila against dun sa lalaki para magsustento o para makuha nila yung trip nila galing dun sa lalaki. Kasi minsan yung mga babae rin na may diferensya utak kaya sila naging single mother eh. Tingnan mo, pansinin mo, sa dalawang angulo yan sa mas madalas na pagkakataon. Una, yung babae, siraulo lang talaga, buwangera. Kaya sila nilayasan. Takina, asawa mo, nasa kung saan man, nasa mga tropa nila. Puta, pupunta mo rin sa mga tropa, tapos sigaw-sigawan mo sa harap ng tropa. Ay, naku, maniwala ka. Ako lalaki, lalayasan talaga kita kapag kaganyan ka. Kaysa mag-away tayo, hindi na, lalayasan na lang kita. May mga iba naman, ang tanga, puta. Sa dinami-dami ng lalaki, gusto niya yung siraulong klase. Tapos pag nabiktima siya ng siraulo na yun, hindi niya pala kayang patinuin, nagpapanggap ngayon siya, pabiktim ngayon. Sabihin niya sa mga tropa niya, siraulo kasi asawa ko eh. Siraulo. Putang ina mo, ikaw pumili niyan in the first place eh. Ikaw pumili niyan eh. Alam mo namang siraulo talaga yan, umpisa pa lang. Huwag kang magpanggap na para bang hindi mo alam at wala kang malay. Karamihan sa mga babae, mapapansin nyo, tanginang yan. Alam mo mga babae, paalala ko lang sa inyo, kayo pintuan, kakatok lang yan. Kayo nagpapapasok yan sa pepe nyo. Kayo nagpapapasok niyan. Nakakalimot yung ibang mga babae. Tangina, nakakatawa talaga eh. Nakakalimot sila na sila yung nagpapasok niyan sa buhay nila. Sila nagpapasok niyan sa pepe nila. Tapos magpapanggap ka yung biktima kapag tangina, pangit pala ng ugali ng lalaki. Putang ina mo, umpisa pa lang, alam mo ng pangit na ugali niyan. Yan pa rin ang nagpatira ka pa dyan eh. Inalat pa, yung iba, puta, nadali sa one night stand na buntis. Ang gago. Yan ang napapala mo. Leche. Tangina, ang sarap-sarap kaya ng buhay ng single. Paalala ko lang sa inyo, napakasarap ng buhay ng single. Ang sarap ng buhay na wala sakit ng ulo, walang problema. Anong oras ka na naman uuwi? Puta, makakapunta ka kahit saan. Tapos marami kang pera pag wala ka asawa, wala kang anak. Tapos makakasama mo pa yung mga tropa mo. Tapos habang sila taling-tali sa buhay may asawa, ikaw nakakapasyal-pasyal ka kahit saan mo gusto. Patagalin nyo lang muna ang buhay single ninyo. Mga babae, mga lalaki, paalala ko lang sa inyo, patagalin nyo muna buhay single ninyo. Tuto muna kayo mag-ipon, matuto muna kayong gumawa ng pera. Hindi ba naman alam kung gagana yung pag-aasawa o hindi, lalo sa panahon ngayon. Diretsahan lang, wala pa akong nakitang panahon na napakadelikadong mag-asawa kumpara sa panahon ngayon. Napakadelikado ng pag-aasawa ngayon. Sobrang konektado na ang mga tao. Tangina, wala kang kamali-mali, kakahiwalay mo pa lang sa asawa, akala mo susuyuin at babalikan ka. May konti, tangina, may bago na pala. May bago na, ang daling kumuha ng kapalit eh. Napakadaling kumuha ng kapalit. Ngayon lang yung panahon sa sangkatauhan na sobrang daling palitan ng asawa. Ngayon lang yung panahon na yun. Wala akong makitang ibang panahon sa lahat ng nagdaang panahon na sobrang daling magpalit ng asawa kumpara sa panahon ngayon. Puta, isang chat lang, one chat away. May kapalit na kagad ang asawa mo. Ang dali. Paalala ko lang sa inyo mga single, napakasarap ng buhay ng single. Huwag niyong madaliin ang buhay. Huwag niyong madaliin ang buhay. Yung iba kasi ginagawa, alam mo yung mga babae, hinihilot kumbinsihin, kailangan mag-asawa ka na kagad asap. Kasi hindi ka habang buhay bata, hindi ka habang buhay fresh. Oo nga, hindi ka nga habang buhay bata, hindi ka nga habang buhay fresh. Pero ito problema mo, nawala yung freshness mo kasi nabuntis ka na siraulo. Kasi nagmamadali ka mag-asawa, gaga.
Huwag kayo magmadali. Hindi baling mawala yung freshness mo nang masarap ang buhay mo. Kaysa nawala yung freshness mo na punong-puno ka ng responsibilidad, ang dami mong anak, tapos single mother ka dahil si Raulo yung nakuha mong lalaki. Eh kung ganun din lang naman at ako babae, putang ina, hindi na, okay lang. Mawala na lang tong freshness ko habang buhay. Kaysa baka tsamba ako ng putang ina si Raulo, tapos dun pa ako sa ganung klase ng lalaki mag-aanak. Wag na lang. Wag na lang. Follow up, go. May tanong ka pala, no, tungkol dun sa kung ano gagawin mo. Galingan mo ng gusto sa buhay may asawa. Wala na, nandyan na yan eh. Di ba? Hindi, touch move yan eh. Ang konsepto ng pag-aasawa, touch move yan. Pag nakasal na kayo o may anak na kayo, poking ina mo, wala na. Lagas ka na dyan. Lagas ka na talaga dyan. Ang kalayaan mo, tanggal na, bawas na. Ang pera mo, bawas na. Expect mo na talaga yun. Talagang gagaspang talaga buhay sa'yo kapag may anak, may asawa ka na. Pero, ang kasarapan naman yan, may regular ka namang karamay mo kapag masama loob mo. Tapos nakita mo na rin ang bunga ng lahi mo kasi nandyan na anak mo. Yun ang kasarapan yan. Yun nga lang, talaga, sa panahon ngayon, mas malaki disadvantage yan kapag wala ka masyadong pera tapos wala ka rin masyadong taba ng utak. Eh. Pag nagpamilya ka, nang wala ka masyadong taba ng utak, tapos at the same time, isama mo pa yung anong tawag dito? Yung wala ka masyadong maraming pera, diretso. Tapos wala ka masyadong taba ng utak, tapos nag-asawa ka, putang ina, miserable ang buhay yan. Lalo pa, wala ka pa masyadong emotional intelligence. Yan ang mabigat, miserable talaga buhay. Lalo na lalaki ka, wala kang taba ng utak, wala ka pa masyadong maraming pera, hindi pa masyadong maayos ang tibok ng puso mo. Tangina, lagatok ka talaga dyan. Yeah, dyan na magsisimulang gumaspang ang buhay. Kaya nga sabi ko sa inyo, patalinuhin nyo muna sarili ninyo bago kayo magsipag-asawa, bago kayo magsipag-anak. Follow up, brother. Last question po. Yeah. Bali po, marami akong kayang gawin. Pero master ako ng, I have master of none. Paano kayo malaman yung purpose ko sa buhay? Brother, magkalayo yung purpose sa buhay at saka paggawa ng pera, trade lang yun eh. Diretso sa akin, dumating na nga sa punto yung paggawa ng pera, hobby na lang eh. Pag natripan ko, sige, gawa tayong pera ngayon. Pero on regular days, doon ako sa purpose ko sa buhay. Ako diretso, purpose ko sa buhay para sa kabilang buhay ako eh. Interesado talaga ako, fascinated ako sa konsepto ng kabilang buhay. Pero tungkol dyan sa trade na master of none, diretso, brother, hanap ka ng isang pirasong kahit na anong trade, lupitan mo ng husto dun. Pag hindi ka makahanap ng kahit na ano, na palagay mo gusto mo talaga, pumili ka na lang ng kahit na anong isang piraso na malakas ang kita. Tas galingan mo ng husto dun. Tapos pag sobrang dami mo ng pera, then pwede ka na mag-testing ng kahit na ano iba pang pagkakakitaan. Sa ganun, baka sakaling makachamba ka ngayon, talagang trip na trip mo talaga. O Dave, ngayon, habang itong isang pinagkakakitaan mo, bumubomba kang sobrang daming pera dito, ito namang niya yung trip na trip mo talaga, na gusto mo rin pagkakitaan at the same time, pwede no ngayong simulan mo na transition ka papunta rito. Pero kailangan kumikita ka muna rito. Kasi ang dami-dami namang oras, brother. Diretso, ang dami-daming oras. Di nyo napansin kung paano, eto nga may nagtatanong natutulog ka pa ba, idol? Sipin mo sa dami ng ginagawa ko araw-araw, ang dami ko pa rin oras. Dami pa rin. May oras pa rin ako para mag-ML. Naglalaro ako ML eh. Minsan may mga panahon, naglalaro ako ng iba pang mga games. Ewan ko, ako lang ba yung dinadaanan ng mga games sa newsfeed ko? Kasi minsan, ewan ko kung nangyayari sa inyo to pero minsan may dumadaan sa newsfeed mo. Tapos makikita mo parang mga tumitira na mga mga parang alien, ganun. Minsan naman may archer, ganun. Minsan naman baril-baril. Minsan tower defense. Minsan dina-download ko yun eh. Tapos na-testing ko lang. Kapag masaya, lalaroin ko mga 1 oras, ganun. Pero sobra-sobra na 1 oras na yun. 30 minutes, 15 minutes, ganun. Pagka naburingan ako, minsan, kabubukas ko pa lang, hindi ko talaga trip yung graphics. Uninstall na kagad. Pero meron pa rin akong oras para maglaro. Isipin mo, sa dami ng ginagawa ko, may oras pa ako maglaro Lalo naman kayo. Diba? Kung meron ka talagang gustong hanap buhay, talagang gusto mo talaga, trip na trip mo talaga dun, you go full speed ahead with that. Kasi papalpak ka rin naman sa mga bagay na gusto mo eh. They might as well, pumalpak ka na sa mga bagay na gusto mo kaysa sa mga bagay na hindi mo gusto. Ito, trouble. Wala ka talagang gusto. Pagka ganun, wala ka talagang gusto, pumili ka na lang ng kahit na anong pagkakapirahan, putang na kahit ano, literal kahit ano, kahit pamamasura. Lupitan mo ng gusto dyan, galingan mo ng gusto dyan, makipag-transaction ka ng malupit, hanggang dumami pera mo dyan. Kahit ano pwede naman eh.
At literal, kahit anong trabaho ninyo, kahit na anong hanap buhay ninyo, pwede kang yumaman dyan. Huwag yung lokohin yung sarili, huwag yung, diretso, huwag kayo nagpapapaniwala rin sa mga networker, putang ina. Diretso, yung mga pinakasinungaling na tao, mga networker. Huwag kayo nagpapapaniwala sa mga networker na wala ikang yumamang empleyado, walang yumamang empleyado. Putang ina, wala yumaman na empleyado. Ako nga, ganda-ganda ng karera ko nung empleyado pa ako. Putang ina, sarap-sarap ng buhay ko, empleyado pa ako, clock in, clock out. Clock in, clock out. Putang, bakit di mo alam kung gaano kahirap pag-negosyante? Mas mahaba pa oras mo kaysa sa empleyado ka. Lagi ka naka-double shift. Hindi pa nagsisimula araw ng mga empleyado mo, bumibira ka na. Tapos na araw ng mga empleyado mo, bumibira ka pa rin. Ganyan kahirap pag-negosyante, baka kala nyo. Napakahirap niyan. Yung pinaka-umpisang parteng kadalasan, 2 taon hanggang 3 taon, yun ang pinaka-mahirap. Mas madali pa maging empleyado eh. Lupitan mo lang ng husto, 1, 2 taon, malamang ma-promote ka na pag sobrang galing mo talaga, sobrang talino mo talaga, tapos sip-sip ka pa sa boss mo, malamang mapopromote ka talaga niyan after 1 to 2 years. Tapos promotion lang ng promotion. Diyan ang kita niyan eh. Pagka may minimum ka talaga, puta, alagato ka talaga. Kita nyo ba presyo ng bilihin ngayon? Puking ina, grabe. Yung yung bigas lang eh, isang sakong bigas. Dati, ang presyo nasa 1,000, ngayon, 1,500 na halos. Isang sako lang yun, 25 kilos. Dati nga, ang isang sako dati, 50 kilos eh. Ngayon siguro, sa paghihirap ng buhay, kumukunti na ngayon ang laman ng isang sako. Isang sako ngayon, 25 kilos na lang. Yun ang nakikita ko pinakamadalas eh. Pero diretso, pag wala kayo makitang kahit na anong hanap buhay, talagang trip na trip at gustong gusto nyo talaga, kahit anong hanap buhay, pwede na. Kahit ano. Nakakayaman niya kahit ano. Pili ka doon sa lahat ng options mo. Alin ba dito ang pinakapagkakaperahan? Di palagay mo na. Single ka, wala ka anak, wala ka pa asawa. Nakakita ka opportunity para mag-abroad. Mag-abroad ka! Mag-abroad ka! Yung independence doon, at saka yung ibang lengguwahe ron, nakatalino utak mo ron. Ma-expose ka pa sa ma-expose ka pa sa dito, sa ibang kultura, sa ibang bansa. Puta, nakakatalino talaga ng husto yan. Nakakatalino ng husto yan. Hindi ko sinasuggest sa inyo na kung saan ka nandun, doon ka pinakanak, doon ka na rin mamamatay. Kahit saan, pwede kang pumunta. Paalala ko lang sa inyo, napakalawak ng mundo. Napakalawak ng mundo. Napakalawak ng mundo. Eh, isipin mo ako nga, may pera na ako hindi ko pa nalilibot buong Pilipinas Hindi ko pa rin nalilibot hanggang ngayon. Marami pa palang lalo na ngayon paglabas ng social media, putang dami pa palang lugar dito sa Pilipinas na ang gagandang mga lugar di pa nadidiscover halos sa mainstream. May mga lugar na tangina pagka pinuntahan mo, walang katao-tao. Pero ang ganda ng lugar. Marami rito sa Pilipinas niyan, mga magagandang isla. Walang katao-tao, pero ang ganda ng lugar. Kasi nga hindi pa nadidiscover sa mainstream. Follow-up question, go. Salamat po, salamat. Okay. Ross Rebal, go, Bataan. Good evening, Boss Chi. Okay, for the first question po. When do you think that a conversation is worth giving a fuck? Or you're just wasting your energy? And how do you gauge walking out of that debate or conversation? And nagiging talunan ka ba? Or panalo ka kasi sinave mo yung energy mo kasi nag-walk out ka? Depende kung sino kausap. Pag importanteng tao sa'yo, yung kausap mo, kahit di masyadong importante yung conversation, importante yung oras na binibigay mo dun. Bawa, katulad dito sa Project 1M, diba? Kung tinuturing mong importanteng mga tao, yung mga tao dito sa loob ng Project 1M, alam mo kahit hindi importante yung conversation, yung palagayan ng loob, nakukuha yan sa pagdadagdag ng oras. Yung palagayan ng loob. Kahit di ganun ka-interesting yung conversation. Depende sa kausap. Kapag ang kausap mo importante, kahit hindi interesting yung conversation, just stay right there. Pero pag sobrang taas na tao nung kausap mo, kapag ka medyo hindi mo na alam kung ano gagawin, pa-take over mo na sa kanya yung conversation. Kahit ikaw naboboringan. Ganun ang kalakaran nun, ganun bagsakan nun. Ngayon, tungkol naman doon sa mga taong hindi mo talaga kilala, hindi rin naman importanteng mga tao, sa mas madalas na pagkakataon, brother, charity kung bakit ka magbibigay ng oras sa ganung klase ng mga tao. Charity. Yun ang dahilan kung bakit tinan mo, hindi mo napapansin, ang market ko sa social media, mga nasa ilalim ng lipunan.
Yung mga talagang hirap na hirap sa buhay, walang kapera-pera, ganun. Kung mapapansin mo, parang, tangina, ako lang yata yung nag-iisang siraulo na gumagawa ng ganun, tapos wala naman ako sinisigil na kahit na ano sa mga tao. Eh. Ako lang yung kaisa-isang gumagawa ng ganun, na hindi ang habol, mamera. Kaya ako mapapansin mo, sa loob ng 2 taon, mahigit, walang monetization ng social media ko. Tangina, kung kailan nagkaroon ng monetization, wala naman halos kinikita dahil wala naman ng kapera-pera sa social media. Doon sa mga hindi nag-iisip ng mga tataka-tanga, in case lang po na hindi nyo alam, wala na hong kahalos kapera-pera ang social media. Ang monetization niyang gapirot na lang. Diretso, hindi nakakabuhay ng tao ang monetization sa social media. Maliban na lang siguro, YouTube, malakas pa rin hanggang ngayon. Pero napakahirap naman magpapasok ng mga tao sa YouTube. Pero yung Facebook, Twitter, Insta, TikTok, puta, kung palabas at palabas lang, magpapalabas ka lang ng mga video diyan. Putang ina, diretso wala nang kita diyan. Wala nang kita diyan. Wala nang kita diretso. Social media, wala nang monetization diyan na matino. Wala halos ka pera-pera diyan pagdating sa monetization. Hindi nakakabuhay ng tao yung monetization diyan. YouTube pwede pa. YouTube, maganda-ganda pa rin daw. Balita ko rin sa iba. Ako, wala naman masyadong kinikita YouTube ko dahil casino lang. Tira mo katulad na to. Naka-live ako, 52 lang viewers dito. Kasi hindi rin naman ako masyado ng malakas mag-live sa social media. Ngayon, dito na ako halos nagpo-focus sa loob ng community ko. Sa loob ng Project 1M na ako nagfo-focus. So anyways, tungkol dun sa tinatanong mo, minsan may mga panahon na diretso kahit naboboringan ako, hindi importante yung tao, hindi ko kilala. Pero minsan kasi merong information na naibibigay sa'yo tao. You just have to stay long enough. Tignan mo, katulad nung conversation ko kausap si Boy Letra. Hinayaan ko lang siya magsalita ron, tapos ako tanong. Hindi na ako tumindig ng sarili ko kasi may bagong information ako narinig galing sa kanya. Pinaka-boring kasi na topic yung binring up niya nun, diretso. Yun ang pinaka-boring na topic na binring up, na bring up sa akin sa isang debate. Yung konsepto ng tungkol sa Diyos-Diyosan, rebulto. Kitang na. People have been debating that for the longest time. Tapos alam mo yun, sa lahat halos ng panahon, napakabihira ng mga balita kong nanalo dyan sa ganyang debate na tungkol sa rebulto. Madalas natatalo yung taong nagsumaside dyan sa konsepto ng rebulto. So ako naman, boring na topic na yan. Sige, hayaan kita magsalita. Salita ka lang, salita. Kabalita ko na ito nakaraan, sinasabi niya, hindi daw ako magaling na okay, sige. Welcome ka naman. Hindi rin naman kagandahan yung binring up na topic. Ang pangit ng topic na binring up. Sa dinami-dami ng gusto mo kung labanan ng debate, pinakapangit na topic pa. Boring na topic na yan tungkol sa Diyos-Diyosa. Wala naman ang naniniwala dyan under ng bracket ng Kristyanismo. Yan tungkol sa mga rebulto. Wala nang naniniwala dyan sa topic na yan, sa rebulto. Under ng Kristyanismo, ang Katoliko na lang ang naniniwala dyan. Tapos hati pa ang Katoliko, iba dyan, hindi tinuturing na Diyos na yan. Alam mo yun, hindi nila ina-acknowledge yung tungkol dyan sa konsepto na yan. Anyways, yun ang masasabi ko ron. Tungkol sa konsepto na yung, not giving a fuck. Magagawa mo lang yan sa mga taong hindi importante para sa'yo. Pero sa mga taong importante para sa'yo, kahit gaano ka boring yung kwentuhan, nakakapag-deposit ka pa rin sa love bank ng mismong tao na yun kapag ka nagkikwentuhan kayong dalawa kahit hindi kagandahan yung mismong topic. Kasi nga, importanteng tao sa'yo yung tao na yun. Follow-up question, brother. Thank you, brother. Bakit sobrang napaka-importante ng pagiging kalmado? Regardless kung maganda yung sitwasyon or masama yung sitwasyon, pero kalmado ka pa, nag-react ka. Diretso, brother. Hindi yan sa hindi sa lahat ng panahon importante yung pagiging kalmado. Lalo na kung gusto mong kunin ang atensyon ng tao. Kung gusto mong kunin ang atensyon ng tao, kailangan talaga extreme yung reaction mo. Lalo na sa social media. Puro extreme dyan. Yung kalmado mapapakinabangan mo in major cases. Pero nakadepende sa pangangailangan ng pagkakataon yung reaction mo dapat. Yun ang masasabi ko ron. Nakadepende sa pangangailangan ng pagkakataon. Anong eksaktong resulta na kailangan mo galing dun sa isang senaryo? Doon mo ngayon malalaman kung anong reaction ang dapat ibigay mo. Hindi lahat ng panahon kalmado. Hindi lahat ng panahon kalmado. Nakita mo anak mo nagsashabu, kalmado ka.
Tangina, di ba? Nakita mo anak mo naglalaro ng apoy, susunugin ng bahay, kalmado ka. Hindi ganun, brother. Ako masasabi ko diretso, nakadepende sa sitwasyon yan. Kung anong klaseng reaction ang i-deploy mo. Follow-up question, go. Okay, brother. Thank you. Last question ko na lang po. Medyo na curious lang ako dito sa sinabi ng boss ko na to in regards with pag tumatanggap sila ng employee, automatic daw na kapag ang hinanap ng employee na nag-a-apply is work-life balance, tigok kagad or ligwak na kagad. Because what he is looking for is work-life choice. Ano That tanong mo person with the work-life choice is, tanong ko po dun is yung, kasi yung current work environment ko po ngayon, sobrang challenging niya. Sobrang different from all of the companies na napasukan ko throughout the last decade. Sobrang mahirap masasabi ko, okay. Challenging in the part. And then, yung boss ko palamura din. So, kung Australiano so, kung hindi medyo matigas yung puso mo, mapaparesign ka talaga on the spot. Pero pag na-realize mo yung ano niya, yung mga sinasabi niya, tama talaga siya. And, yun nga, lagi niya nire-reiterate na 1% daily, default is your bitch, and so many things like that. And for such reasons, napaka-deja vu. Just right after he performed the seminar, then after 1 week, nasama ako dito sa grupo na to. Parang nagdugtungan yung seminar na ginawa niya dito sa mga natututunan ko din with Project 1M. Kasi napaka high performance niya na tao and he's doing too much discipline. And on a daily basis, masasabi ko talaga na grabe siya magmura. So, when somebody asks for a work-life balance, you're not worth it for my company. Yun yung lagi niyang sinasabi. You should have work-life choice. Alam mo, playing with words na lang yan, diretso eh. Work-life balance at saka work-life choice. Playing with words na lang yan, brother. Mahihirapan kang humanap ng tao na may na eksaktong terminology na ginagamit work-life choice. Mahirapan kang humanap ng tao nagsasabi ng ganyan. Kasi ang pinaka-common talaga na cliche na talaga na masasabi mo, yung sinasabi ng mga tao na work-life balance. Alam mo, there's no such thing. Hindi ako naniniwala rin sa konsepto ng work-life balance. I think it's just life. It's just life. Kasama sa buhay yung pagtatrabaho. Kasama sa buhay yung paghahanap buhay. Kasama sa buhay yun. And it's just a matter of wearing different hats na alam mo kapag ka nagkukulang ka na sa trabaho, taka na bawasan mo muna yung oras mo sa pamilya. Focus ka muna sa trabaho. Bawasan mo muna yung ganito para makapagdagdag ka doon sa kabila. Kasi we can only accommodate so much. We, as human beings, can only accommodate so much. Kaya kung hindi nyo napapansin, tinan mo, hindi mo napapansin. Sa panahon ng social media, hindi na halos maganda yung interaction natin with each other, with another human being. Hindi na masyadong maganda interaction natin. Bakit nagkakaganon? Kasi too much information na. Ano nangyari? Nag-i-information overload sa isip natin, ayaw mo na halos makakausap ng totoong tao. Minsan nga, nawawala na yung skill ng conversation, skill of conversing to another human being. Nahihirapan na tayong makipag-usap sa iba pang mga tao. Kasi nga, too much information na. Masyado ng maraming information na tumatakbo sa isipan natin dahil nga ron sa mga nasa social media. Ngayon, yung isip natin, kaya lang mag-digest ng konting information. Dun sa dami ng information na tumatakbo sa social media, hindi na built ang mga isip ng tao para sa ganyan. O information overload na yan eh. Information overload na. Kaya kung mapapansin niyo yung konsepto ng work-life balance, medyo mahirap-hirap yan eh. Kasi, alam mo, hindi nga ako naniniwala dyan sa konsepto ng work-life balance na yan eh. Hindi talaga. Naniniwala ako sa konsepto na meron tayong buhay. Isang diretso lang yan at kasama na dyan sa buhay na yan yung paghahanap buhay. Yun ang pinaniniwalaan ko.
Ngayon, tungkol dun sa konsepto na gusto mong gumawa ng resulta, kailangan mo talagang pagpokusan para makagawa ka ng resulta, whether it be professionally or in your personal space. Kailangan mong pagpokusan yun. Ano ibig sabihin? Tangina, papuwersahin mo talaga sarili mo para makagawa ka talaga ng resulta sa magkabilang panig sa personal na buhay mo. Ibig sabihin mo, kasama yung asawa mo, anak mo, pamilya mo, magulang mo, etc. Sa personal na buhay mo at saka sa trabaho. Talagang paghihirapan mo talaga ng gusto yan. Tapos sasabihin, balance? Hindi, mahirap yung konsepto ng balance na yan. Mahirap yan. Mas madali yung konsepto sa akin na isang diretso lang to na buhay. At dapat sa lahat ng anggulo ng buhay, ginagalingan ko talaga ng gusto. Yun ang pinaniniwalaan ko. Sa lahat ng anggulo ng buhay, anything worth doing is worth doing your best. Anything worth doing is worth doing your best. Kasi parang ang tunog sa akin, ang gusto ng boss mo na Australiano, lahat ng oras mo nakatutok sa trabaho. Hindi. Yung buhay, dapat kasama na ron, pati yung pagtatrabaho. So, ibig sabihin nun, dapat sa oras ng trabaho, ginagalingan mo ng husto. Sa personal na buhay, ginagalingan mo ng husto. Sa asawa mo, ginagalingan mo ng husto. Sa anak mo, ginagalingan mo ng husto. Sa magulang mo, ginagalingan mo ng husto. Sa lahat ng mga tao sa paligid mo, lahat, ginagalingan mo ng husto. Yun ang pinaniniwalaan ko. Hindi trabaho lang, trabaho lang, trabaho lang. Sa trabaho ka lang magaling, sa personal na buhay, hindi. Tangina. Ang lala nun. Ang lala nun. Sobrang galing mo sa trabaho, sobrang galing mong trabahante. Pero sa personal na buhay mo, di ka magaling. Tindihan mo sa lahat ng anggulo ng buhay mo, yun na importante. Lahat ng anggulo ng buhay mo, dapat ginagalagan mo. Doon na nga nang galing yung nakita nyo, nagkaroon ako ng billboard nung nakaraan, di ba? Nasa Tondo pa ako. Nakasulat doon, galingan mo sa buhay, Pilipinas. Kasi sa akin, naniniwala ako doon sa konsepto na isang diretso lang yan, buhay ang tawag. Trabaho, galingan mo. Papromote ka ng gusto, gumawa ka ng maraming pera. Ano ba kasi dahilan bakit ka nagtatrabaho? Para kumita ng pera. O ngayon, alam mo na kaya ka pala nagtatrabaho para kumita ng pera, galingan mo na ng gusto para marami kang pera. Pa-promote ka kung kailangan. Kasi alam mo naman ang karamihan ng pera nanggagaling sa expertise. So ano kaya na ibig sabihin? Dahil sa expertise nanggagaling, you need to be an expert in whatever it is that you're doing. So ngayon, pag naging eksperto ka na sa bagay na ginagawa mo, unti-unti umaangat ka na. Napopromote ka na. Ibig sabihin nun, lumalaki din ang sweldo mo. Ibig sabihin nun, bumibigat ang responsibilidad mo pero pwedeng may possibility kumonti na ang oras mo sa trabaho para sa mas madaming pera. Konti na yung oras na kailangan mong ibigay pero ang dami ng pera nakapalit. Tingnan mo, pagka-consultant ka na, yun ang gusto ko sanang targetin ninyo sa mga empleyado. Dumating sa punto, consultant ka na. Kung hindi kaya, sige, supervisory, managerial, angat ka pa ng konti. Kung kaya mo VP, good. Pero kung mas maiging, kung kaya mo maging consultant, konting oras lang ang kailangan para sa napakalaking kinikita. Konting oras lang para sa sobrang laking pera. Pag nasa managerial role ka na nga, may mga kumpanya hindi na kailangan halos na mag-clock in, clock out ka pa eh. Basta dumating ka kapag kakailangan ka. Pwede ka nang umalis sa mga ibang oras na hindi ka na kailangan. Importante lang, tumatakbo ng maayos kung ano man yung minamanage mo. Yun ang masasabi ko ron. Follow-up question, brother. Okay po, Boss Chi. Yung isang question ko pa po, last na lang is, actually, hindi naman po, yung sa, regarding po sa answer nyo kanina, yung sa boss ko, actually, hindi naman po ganun. Actually, sobrang God mode nga ako sa trabaho ko eh. Dahil sa department ko, ako lang yun doon. Ako rin yung TL ng sarili kong department. Meron ako yung under, isang graphics lang, yung gumagawa ng design bago ko gawin yung website. Pero within the whole day, actually ako pa nga minsan yung nag-uutos sa boss ko. Pero ang ano lang sa kanya talaga is kapag hiningan niya ako ng resulta, he wants me to always deliver. Which, to the best of my knowledge and strength, I always give it to him 100%. Doon na lang ako umano talaga na hindi ako bumibitaw. But when it comes to the pressure, napapressure ako doon sa ibang department, pero doon sa department ko literally itself, he totally actually needs me. And then yung last question ko na lang po is yung how to be totally present at the current, or how to have the complete presence of mind on the present thing happening to you. That's why you are able to get such result, because you have that great presence. Diretso, tanggalin mo Or muna presence of cellphone mind. sa sistema.
Bawa, nasa trabaho ka, tanggalin mo nakaka-doom scrolling. Yep, diretso, alam mo, maraming iba't ibang causes of distraction. Pero ang napansin kong pinaka number 1 talaga, tangina pet peeve ko talaga to, putang ina diretso. Pet peeve ko talaga to, tangina burat na burat talaga ako. Yung alam mo sobrang busy kong tao. Alam mo, minuto, minsan sa loob ng minsan sa loob ng 1 minuto, 2 hanggang 3, minsan umaapat pa yung message na lumulusot sa inbox ko. Pinakita ko na sa inyo in the past yan, nakita ninyo yan. Na minsan 2, 3, minsan 4 pa na messages ang pumapasok sa loob ng inbox ko sa loob lang ng 1 minuto. As in, naghahalin-hinan yan, sunod-sunod. Tapos meron kang oras na makausap ako, poking ina mo sa cellphonean mo ako sa harap ko. Diretso, sorry pero kung ganun, tapos one-on-one na conversation natin, tangina mo, lalayasan talaga kita, maniwala ka sa akin. Layasan talaga kita. Hindi na para magsalita pa ako hindi maganda sa'yo, sasama pa loob mo eh. Pero si Sweet Escape na ako dyan, pasensya na, meron pa akong kailangan gawin eh. Bakit? Tangina mo, nakikita ko, mas importante pa yung kung sino man yung kaputang inahang nasa cellphone mo kaysa sa akin na nasa harap mo eh. Alam mo naman, sobrang busy ko, wala akong oras sa'yo pagka gaganyanin mo lang ako. Yan talaga diretso, pet peeve ko talaga yan. Tangina sa cellphone mo ako, sa mukha ko, sa harap ko. Nakaharap ka sa akin sa cellphone mo ko. Kung one-on-one yan, alam mo, mapapalusot ko pa yan kung isang malaking grupo. Sa cellphone ka sa harap ko, mapapalusot ko pa yan. Pero ito problema ko, nadidistract ako dyan. Nadidistract talaga ako. Diretso, ito sinabi ko na sa inyo, nadidistract ako dyan. Pet peeve ko yan, napupurat talaga ako dyan. Kasi isipin mo puta, ikaw nga hindi kita sineselfone sa harap mo eh. Partida na hindi ka pa ganun kabising tao Hindi ka pa ganun ka-importanteng tao Pero di ko ginagawa sa iyo, respeto sa iyo, binibigay ko sa iyo buong oras ko. Pagkakausap kita, bibigay ko sa iyo buong oras ko. Putang ina mo, sa oras na binibigyan kita ng oras ko, tangina sa cellphone na mo ako sa mukha ko, ay putang ina, pagkaganyan talaga diretso. Maniwala ka sa akin, si Sweet Escape talaga ako sa iyo dyan. Layasan talaga kita, kahit importante ka pa sa akin, layasan talaga kita. Kasi sinasayang mo oras ko wala sa akin ang attention mo nagtatransfer tayo ng information sa isa't isa Humihingi ako information sa iyo, humingi ka information sa akin. So nagtatransfer tayo ng information sa isa't isa. Tangina mo, sa harap ko mismo, sa lawahan ka, sa harap ko mismo, wala sa akin ang loyalty mo, sa harap ko mismo, kumukuha ka ng information galing sa iba, sa harap ko pa, pwede namang sa ibang oras na lang. Sa dami ng oras mo sa buong buhay mo, puta, sa harap ko pa talaga kumukuha ka ng information galing sa iba. Ang mabigat niyan, tangina, trip mo lang yun. As in, force of habit lang talaga na tangina, pindot ka na pindot na cellphone mo, ganun ka ng ganun. Tapos ginawa mo yun, sa harap ko, putang ina mo, hindi ka nag-iisip. Sa dinami-dami, sa harap ko pa talaga. Hindi ka nag-iisip. Maniwala ka, puta, alam mo, may mga tao na talagang sa sobrang, alam mo yun, wala talaga silang opportunity sa buhay nila. Puta, I am the biggest opportunity that you have in front of you. Imbes kumuha ka ng information galing sa akin, na libre lang, di mo na akong papabayad, na mapapakinabangan mo hanggang mamatay ka. Puta, pinili mo mag-cellphone sa harap ko, bobo ka. Pinili mo mag-cellphone sa harap ko pa. Sa harap ko pa, of all people, sa dinami-dami ng taong nakaharap mo buong buhay mo, sa akin ka pa nagaganyan. Of all people, sa akin ka pa talaga nagaganyan. May mga tao talagang completely wala talagang putang ina. Wala talagang, alam mo yung, anong tawag doon? Meron specific term para dyan Wala talagang, walang self-awareness. Tapos yung social skill nila, bagsak talaga. Walang self-awareness. Tangina, importanteng tao to. Kailangan bigay ko sa kanya yung buong oras ko. Hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Kasi ang dami kong makukuhang impormasyon dito sa putang inang Chichester na to. Mapapakinabangan ko hanggang mamatay ako. Importante tong putang inan to. Kailangan masulit ko yung interaction sa kanya. Kasi, tangina, vlogger. Tapos, puta, number 13 sa buong Pilipinas sa mga motivational speaker, sabi ng Pinoy History. Tapos maraming billboard sa iba-ibang lugar. Tapos maraming awards. Tapos maraming achievements. Tangina, kailangan ko makakuha ng information dito kung paano siya nakarating dun para ako din makarating dun. Sulitin ko nga. Sana ganun nasa isip mo. Pakinabangan mo na ako, puking ina mo, nasa harap mo na ako
Tanginang tanga mo, nasa harap mo ako, nagse-cellphone ka sa harap ko. Tangina, 'di ba? Hindi na natin pinag-uusapan yung kabastusan yan. Pero sige, turo ko na rin sa inyo kabastusan yan na makipag-usap ka sa kahit kanino. Tapos sa harapan mo, sa cellphone na mo sa harap mo, sa harap niya. Kabastusan yan. Yung iba, tangina, tanga eh. Tangina, hindi nag-iisip. Puta, ikaw kaya, importante oras mo, tas cellphone na kita sa mukha mo, matuwa ka kaya? Palit lang tayo ng kalagayan, maintindihan mo ko eh, di ba? Hindi na tayo dun sa information, papakinabangan. Dun lang tayo dun sa sobrang basic lang, kabastusan yan. Dun na lang tayo, sobrang basic, kabastusan yan. Kahit magulang mo, wag mong gaganyanin. Pag kinakausap ka ng magulang mo, wag mong cellphone sa mukha nila. Tangina, kabastusan sa magulang mo yan. Matuto kayo. Minsan may mga kaibigan kayo, kaharap ninyo, tangina, sineselfonan nyo sa mukha nila. O ganun. Alam mo, ang may karapatan lang magganon sa'yo, yung mas mataas kaysa sa'yo. Kung ako magganon ako sa'yo, okay lang. Kung ang magulang mo magganon sa'yo, okay lang. Mas mataas kaysa sa'yo yan eh. Diba? Yun lang ang may karapatan na magganon sa harap ninyo. Pero pag mas importante kaysa sa'yo, yung tao na yun, depende sa resultang inilalabas niya sa lipunan o depende sa kung ano man yung social hierarchy nyo sa loob ng bahay, wag. Huwag mong gagawin yan. Masisira ka, reputasyon mo nakasalalay dyan. Reputasyon. Yun ang masasabi ko nung tungkol doon sa isang piraso na yun. Gusto ko na lang ilabas diretso yung isa sa mga pinakamalalaking distraction para hindi mo masulit ang isang conversation. Yung maglabas ka ng cellphone, cellphonean mo sa harap ng mismong taong kausap mo. Doon hindi mo maibibigay yung 100% ng attention mo. Follow-up question, go. All good sa ako, brother. Thank you very much. Okay. Sa karunungan, salamat. JD, go. Good evening po, brother. Hello. Tanong ko po, unang tanong. Ano lang naman to, baka lang merong ibang idea or perspective. Kasi napansin ko, sa lahat ng lugar sa buong mundo, sa lahat ng bansa, bukod tangi yung Middle East in general lang na palaging nagkakagera. Bakit kaya? Magulo sila ron Parang eh. hindi natatapos yung gera eh. Magulo sila ron sa eh. ibang bansa. Magulo sila ron. Bakit magulo? Syempre, ang daming gusto makialam sa bansa nila eh. Ikaw ba naman puta, supplier ka na laki sa buong mundo, hindi ka kaya gustong pakialaman na napakaraming bansa? Lahat sa kanila gustong alam mo yun, lahat ng mga bansa gustong lagyan ng shadow government yung kada bansa doon sa Middle East. Tingnan mo Amerika, pansin mo yun, kita-kita mo eh, 'di ba? Naglagay ng Israel doon. Naglagay ng Israel doon. Nung maglagay ng Israel, nag-install na rin ng gobyerno si Netanyahu. In-install ng Amerika yun, in case hindi nyo alam. Tapos, may mga ibang mga bansa sa Middle East. Mahirap na lang magsalita kasi samaan lang ng loob yan eh. Siyempre, may mga kaalyado yung mga yan eh. 'Di ba? Pero may mga bansa sa Middle East, pinipilit installan ng Amerika at ng iba pang mga bansa ng gobyerno o ng presidente o ng kung ano man yung tawag nila sa leader nila na in-install nung bansa na yun kung sino yung nakikialam. Syempre, kalawat kanan talaga gera dyan pagka ganyan. Diba? Kasi papansinin ninyo ang majority ng gera sa Amerika, hindi mo naman malalahat. Pero ang dami-daming gera dyan sa Middle East, tangina ang cost talaga Amerika. Ang daming gera dyan, ang cost Amerika. Tingnan mo, ito na nga lang nangyayari pinakahuli, diba? Strait of Hormuz. Ang cost niya ng Amerika, kahit pa sabihin mong Iran versus Gulf countries. Okay, sige, Iran versus Gulf countries, sila yung naglalaban-laban, pare-pareha sila mga Muslim, Shia at saka Sunni. Pero ba't ba talaga nagsimula yun? Pinakikialaman kasi ng Amerika eh. Yun talaga yun eh, pinakikialaman ng Amerika. Tapos ang dami pang iba pang mga gera dyan sa Middle East na Amerika talaga ang cause. Yun ang masasabi ko ron. Kasi lagi namang may insurgency, whether it be internal or external. Kahit naman dito sa Pilipinas tinan mo. Diyan sa Mindanao. 'Di ba? Laging may gera dyan in the past. Ngayon medyo tahitahimik na. Pero in the past, ang daming gera dyan. Bakit ang daming gera? Kasi lagi nga may insurgency. Faction ng mga tao. Muslim laban sa Muslim, Pilipino laban sa Pilipino, Muslim laban sa Kristiyano, etc. etc. Gobyerno laban sa mga rebelding grupo, gobyerno laban sa mga
grupo ng mga tao na kiniklaim nila na kanila ang Pilipinas, na baka nga totoo yun. Kasi yung gobyerno natin installed ng anong tawag ito? Ng Spanish government. Yan ang sagot ko ron. There's just too many reasons kung bakit. Pero ang major reason talaga dyan, pinakikialaman kasi yung mga lugar nila ng mga bansa na wala namang kinalaman doon sa lugar na yun. Follow up, go. Sige. Yung follow-up ko ng brother, pagka personal na lang. Okay, sige. Kasi mukhang hindi mo sasagutin. Yung isa pang tanong ko po, tungkol sa sa Bible naman, yung mga sinugo ng Diyos, bago sila naging sugo, paano nila nalaman or paano nila nalalaman na isusugo sila or sila yung tinalagang sugo ng Diyos? Lalo sa panahon ng wala na yung mga propeta, wala na yung mga apostol, wala na si Kristo, sa 20th century na hanggang pa-present. Yung mga naunang sugo, alam ko kung paano. Pero yung bagong sugo sa panahon ngayon, ang sagot dyan, nasa 7:17 ng Juan. Alam mo, ang daming indicator niyan eh. Madaming indicator yan. Sobrang daming indicator niyan. 7:17 ng Juan. Ito, babasahin ko sa'yo. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita ng mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili ay humahanap ng sariling kaluwalhatian. Datapot ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo, ito sugo mismo. Ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. So, ang hinahanap pala, nung totoong sugo, yung kaluwalhatian, nung nagsugo sa kanya, hindi na siya importante. Hindi na siya importante. Siya bilang tao, hindi siya importante. Ang importante sa kanya, yung sinabi nung nagsugo. At ang katibayan, mahirap tutulan yung tao na yan. Mahirap. 21, 13, 14, 15 ng Lucas. Ito'y magiging patotoo sa inyo. Patotoo daw. Paano mo malalaman matotoo? Ito, may patotoo. Ang sabi, pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot. Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man ng lahat ninyong mga kaalit. Mahirap tutulan. Pag itong tao na to na isinugo ng Diyos yung nagsabi, mahirap tutulan. Pero siya mismo sa sarili niya, hindi siya importante. So may possibility, brother, yung mga sinugo sa bagong panahon, hindi nila kiniklaim na sugo sila. Oo. Oo. Okay. Kasi ang nakasulat sa Biblia, mapalad ang Sige, bumabasa. brother. Mapalad ang bumabasa. 1:3 ng Apokalipsis. Tapos pag bumabasa sila, hindi humihigit sa mga bagay na nasusulat. 4:6 ng unang Korinto. Hindi mo na kailangan i-claim na sugo ka. Bakit? Walang interpretation. Kasi, ang pinaka-bottom line niyan, yung pagkasugo mo, nanggaling mismo sa Diyos, kayong dalawa na lang ng Diyos ang nag-uusap. Ganun ang konsepto ng sugo. Ang konsepto ng sugo, kayong dalawa na lang ng Diyos ang nag-uusap tungkol dyan sa pagkasugo mo. Pero para i-claim mo pa na sugo ka, tinan mo, ito pansinin mo ha. Tinan mo, may mga tao naniniwala na si Kristo Diyos. May mga tao naniniwala si Kristo tao. May mga tao naniniwala si Kristo totoong tao, totoong Diyos. May mga tao naniniwala si Kristo propeta. Saan mo mababasa sa Biblia na si Kristo kinlaim niya sa sarili niya, ako Diyos? Saan mo mababasa sa Biblia yun? Sige, balik-baliktarin mo ngayon buong Biblia. Saan mo mababasa sa Biblia kinlaim ni Kristo, ako Diyos? Walang ganun. Wala kang mababasang ganun. Pero may mga indicator. 1:1 ng Juan.
Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. May mga indicator. Ngayon, bahala ka na ngayon sa interpretasyon mo dyan. Problema mo na yan. Kasi may mga nagsasabi, hindi panukala ika ng Diyos yan. Hindi siya Diyos. Panukala ika yan. Pero alam mo, may mga indicator, may mga ganong bagay. Kaya nga nagkakalituhan, ano ba talaga? Diyos ba talaga o tao lang? Tao lang ba talaga o propeta? Diyos ba o tao? 100% ba Diyos o 100% na tao? Ano ba talaga? Kaya nagkakaroon ng kalituhan eh. Kasi may mga indicator kasi na ganun. Pero tingnan mo, hanapin mo sa Biblia kung saan sinabi ni Kristo, ako, Diyos. Wala. Kailangan pa ba niya sabihin? Kita mo? So, ibig sabihin, brother, may possibility na hindi lang iisa ang nagiging sugo sa isang panahon. Oo, pwede yun. Kasi tingnan mo, si Moises isinugo. Walang duda dyan, walang tutol dyan. Kaya Muslim o Kristiyano o Hudyo, tinatanggap yan. Pero tignan mo, si si Josue binanggit. Ako sinusugo mo, hindi nga ako magaling sa pananalita, umidang dila ko. Wala ba ang iyong kapatid na si Josue? O tingnan mo, binanggit si Josue. So ibig sabihin, mapapakinabangan din siya ni Moises. O, see? Kita mo, binanggit ng Diyos mismo si Moises eh. Ay, si Josue. Nakita mo yun? Oh. Hindi ba sugo si Josue? Ayun ang masasabi ko ron. Follow up, go. Medyo nalinawan ako doon, brother. Sabihin, pagka may mga tao na pagpapalagay mong sugo dahil nakabase yung salita nila sa Biblia, hindi sa sarili nila. Sa bagong panahon. Kasi may mga talata ka sa Biblia na masasabi, paano ka makikipakinig, paano sila magsisipangaral kung sila'y hindi mga isinugo. Ito problema, sa panahon natin ngayon, paano mo malalaman na indicator na isinugo talaga yung tao? Samantalang tapos na yung buong Biblia eh. Di ba? So alam mo na ngayon, yung sugo sa panahon natin ngayon, nagbabasa na lang ng isinulat ng mga naunang sugo dahil tapos na nga Biblia eh. Hindi na para gumawa ka pa ng sarili mong aral. Tingnan mo, katulad nga sa mga Muslim, naintindihan nila yan, diretso eh. Sino huling propeta? Propeta Muhammad. May iba pa ba pagkatapos ng propeta Muhammad? Sa panahon natin, wala, pero may darating. Si Kristo, darating yun, propeta din yun eh. Oo. May darating. Pero sa panahon natin, wala. So ano yun ang gagawin? Babasahin mo lang yung mga isinulat ng Propeta Muhammad. Ganon yun. Ganon ang bagsakan. O ngayon, sa panahon natin, hindi naman katakataka yun. Kasi, nakasulat din sa Biblia eh. Oh. Ang sabi, kung iniisip ni Numan na siya isang sugo, iniisip ni Numan na siya isang propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya mga bagay na isinusulat ko sa inyo na pawang utos ng Panginoon. So sa bagong tipan pala, yung pagkilala mo sa isinulat ng mga nauna, yun mismo dun manggagaling yung authority mo sa pagkilala mo sa mga isinulat ng una. Paano ang disiplina nun? 4:6 ng unang Korinto. Huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat. Huwag kayo hihigit sa mga bagay na nakasulat. Kung ano yung nakasulat, dun lang ang boundary mo. Dapat maintindihan mo na kung totoo ka talaga na nangangaral talaga sa salita ng Diyos, dapat maintindihan mo, hindi dapat lumalampas sa sinabi ng mga naunang propeta, ng mga naunang sinugo, yung mga bagay na sinabi mo. Bakit? Kasi pagka, babasahin ko sa inyo yung mismong talata, nakasulat dun pati yung dahilan. Pagka lumalampas ka na dun sa boundary ng nakasulat, babasahin ko sa inyo. Dito na-appreciate ko yung maraming mga Muslim na nakausap ko nitong mga nakaraan eh. Lalo na yung galing ng Almarif sa Baguio. Sila kapag hindi nakasulat sa Quran, sasagutin nila, hindi ko alam kasi hindi ko naman nabasa yan doon sa Quran eh. Maigi pa sa akin yung ganun kaysa nag-iinterpreta ka ng inimbento mo lang on the spot eh. Kasi diretso maraming pastor nag-iimbento on the spot. Ang dami kong sinubok na pastor at marami sa kanila on the spot kung mag-imbento ng doktrina. Tapos pag pinahanap mo sa kanila sa Biblia, hindi nila mahagilap. Excuses sa ibibigay sa'yo. Eto, babasahin ko sa'yo. Unang Korinto 4:6.
Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Bakit? Nagigigit sa mga nasusulat. Upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Kapalaluan pala yun, kayabangan pala yun pag nagsasalita ka ng mga bagay na may kinalaman sa Diyos na mga hindi mo naman pala mababasa, na mga iniimbento mo lang pala. Ang tawag dyan, 7:17 ulit ng Juan, going back doon, naghahanap ng sariling kaluwalhatian. Yun ang tawag ng Diyos doon, naghahanap ka ng sarili mong kaluwalhatian pag nag-iimbento ka lang ng sarili mong aral. Galing lang sa'yo, inimbento mo lang, hindi mababasa. Kasi yung humahanap ng kaluwalhatian, yaong sa kanya'y nagsugo, yun ang totoo. Sa kanya walang kalikuan. Bakit? Kasi ang hinahanap nung talagang totoong sugo, kaluwalhatian, nung nagsugo sa kanya, hindi sarili niya ang importante. Hindi. May mga tao nag-iimbento ng sarili nilang doktrina. May mga tao nag-iimbento ng sarili nilang aral. Kaya sa Biblia mo man hanapin, hindi mo mahanap. May mga iba, Muslim, nag-iimbento sarili. Pag pinahanap mo sa Quran, hindi mahagilap. Yun ang na-realize ko haba ng panahon na nag-aaral ako ng tungkol sa relihiyon, ang daming tao dito sa mundo na mga nangangaralan tungkol daw sa Diyos. Pero pag pinahanap mo sa sinabi ng mga propeta nila, hindi nila mahagilap. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Okay na, brother. Medyo nalinawan ako doon. Kasi may mga tao kasi na nagsasabi sa akin na, yun nga, kung dapat daw kung gusto ko daw matuto ng talagang turo ng Biblia ng Diyos, kailangan daw merong nagtuturo. At yung nagtuturo dapat daw sugo. Tama Yun naman. Nga, parang ang dating kasi sa akin, kiniklaim nila. Hindi, tama yun. Nila. Tama yun. Dapat talaga may nagtuturo. At ang nagtuturo, dapat talaga sugo. Tanong, sa panahon natin ngayon, saan mo mahahanap? Saan mo mahahanap yung mga sinugo? Yun, exactly. Ito, ang kapal. Ang kapal. Yung mga sumulat ito, puro sugo ng Diyos eh. Tamo. Yung mga sumulat ito. Kita mo? Ngayon, ang nakasulat dito sa Biblia, ito'y ususulat na ukol sa lahing susunod at ang bayang lalalangin ay magpupuri sa Panginoon. Tingnan mo, isusulat daw itong Biblia ukol sa lahing susunod. Para kanino yun? Para sa atin. Tayo yung lahing susunod eh. Tapos nang maisulat ngayon yung Biblia, kaya ngayon nakarating sa panahon natin ito. Kasi ito yung sinabi ng mga isinugo nung unang panahon. Ano na lang ang gagawin mo? 1:3 na Apokalipsis, mapalad ang bumabasa at ang nakakikinig ng salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat sa mga yaon sapagkat ang panahon malapit na. Tingnan mo, mapalad ngayon ang bumabasa at saka yung nakikinig at saka tumutupad. 'Di ba? Ng mga sinulat na sinugo. Nasaan ngayon yung mga sugo na yon? Patay na, pero yung sulat nila nakarating hanggang sa panahon natin. Kaya tama talaga yung sabi nung kung sino man yung nagsalita. Dapat talaga sa sugo galing. Asa na mga sugo? Patay na. Pero nandito yung sulat nila. Tamo. Nandito yung sulat nila eh. Mabubura mo pa ba yan? Sulat ng mga sugo yan eh. At hindi mo naman pwedeng tutulan na nakarating sa panahon natin ngayon yung sinulat ng mga sinugo. So kung sino man yung babasa dun sa mga isinulat ng mga sinugo, wala siya magiging problema. Bakit? Kasi nakikinig pa rin siya sa mga isinugo. Asan yung mga isinugo? Patay na. Pero nandito yung sulat nila. Tamo, dahil sa sugo ka pa rin nakikinig, kahit pa sabihin mo patay na yung sugo mo, yan, nakasulat eh. Tamo. Pero yung panahon natin ngayon, maraming nagpapanggap ng sugo sa panahon natin ngayon, buhay. Yung mga nauna, patay na. Nandito sulat ngayon nila. Yan, nagtutumibay. Ang kapal-kapal niyan eh. Ayaw mo pa ng sugo? Ito, sandamak mga sugo rito. Gusto mo ng sugo, di ba? Ito, sandamak. Di ba? Pero yung mga kalilitaw-litaw lang ngayon, kahit sino kaya magpanggap na sugo, brother. Kahit sino kayang magpanggap na sugo. Kahit ako, pwede ko sabihin, ako sugo.
Maniwala kayo sa akin. Ako ay nagtatayo ng religion. Diretso. Kaya alam mo, hindi ko pinakialaman yan eh. Kaya tinan mo, pansinin mo, hindi ko pinakialaman yan. Sa dami ng alam ko tungkol sa Biblia, tapos ngayon unti-unti na rin ako natututo ng tungkol sa Quran, tinan mo, hindi ko pinakialaman yan para magtayo ng sarili ng religion. Bakit? Kasi doon lang sa simpleng anggulo na yung mga naunang propeta, patay na, ayan ang sulat nilang kapal-kapalo, para ano magtatayo sa sarili religion. Hindi, magtatayo ako charity organization, lahat ng religion dito pwede. Tapos ngayon, tsaka natin pag-usapan ngayon yung mga religious belief ninyo. Dito ngayon, lahat pwede, pero hindi ito religion. Charity group ito. Hindi ito religion. Para at least maliwanag tayo, hindi, yung itinayo kong grupo, hindi religion. Charity ito. Kahit ano religion, pwede dito. Tapos, interesado ka ngayon mangaral. Dito. Dito, magsalita ka rito. Papakinggan ka. Interesado ka makinig, dito rin. May mga tagapagsalita naman tayo rito, di ba? May mga Muslim tayo rito. May mga Katoliko tayo rito, may mga born again, may Baptist. Hindi ko alam kung may Mormon tayo rito, pero meron dito Jehovah's Witness at napakarami pang iba't ibang mga religion. Kaya nga sabi ko, excited na ako dun sa panahon na tayo mismo malalasamaan ng loob, tayo mismo magdidebate-debate. Excited ako ron. Tapos gagawin natin parang sport 'yan. Gagawin natin parang sport yung konsepto ng debate. O di maligaya tayo ngayon, everybody happy. Basta wala lang asaran. Kasi syempre, at the end of the day, magtotropa tayo eh. Nasa isang grupo tayo eh. Diba? O kung sino ngayon ang gusto lumaban ng debate, welcome. O anong topic ngayon ang gusto mong pag-usapan? O anong religion ang gusto mong makalaban? Meron dito. Kahit ano pa yan, kadalasan meron dito. Mag-a-announcean tayo, ito, isang piraso gusto lumaban ng debate. Ang gusto daw niya makalaban, itong ganitong religion. O baka meron sa inyo gustong tumindig. O, di ba? E di maligaya ngayon. Siyempre, unofficial ito. Kasi hindi naman tayo mga pastor eh. Di ba? Tayo mga natuto galing sa mga pastor. Tayo nakikinig lang galing sa kanila. Tapos, kung ano man yung mapag-usapan natin dito, it doesn't necessarily prove anything, whether it be right or wrong, yung konsepto natin. Kasi hindi naman tayo leader ng mga reliyon eh. Tayo mga ordinaryong membro lang ng kung ano-anong mga religion. Ngayon, siyempre, alam mo na kapag bawal dito, pikon. Pagka napikong ka, wala nang lalaban sa'yo, pikong ka eh. Diba? Pagka gano'n, wala na. Pagka gano'n, concede na yun. Kasi pikong ka eh, diba? Madanakit ka eh. Bawal yun. Bawal dito yun. Gano'n lang yung konsepto. Sige, follow up ko. Sige, okay na ako, brother. Salamat po. Okay, Felix, Bulacan ko. Tapusin ko lang to ng isang mabilis para makapag-officers meeting ako pagkatapos kasi medyo pa alas 11 na overtime na tayo eh. Sige, go. Sige po. Sir John, paano po ma-maximize ang creativity ng tuloy-tuloy po? Kailangan naka-play mode ka. Ito problema pag naka-survival mode ka. Pag ang dami-dami mong problema, ang dami-dami mong sakit ng ulo, na mo problema ka pa sa pera, alam mo, masu-survival mode ka talaga niyan. Kailangan naka-play mode ka. Importante yun. Yung tipong wala kang ginagawa, yung tipong relax ka lang, hayahay ka lang, may pagkain ka dyan, wala kang problema sa bayarin. Yun, mamamaximize mo talaga creativity mo dun. Follow up, go. Follow up ko po, Sir John, paano po dapat nire-reward ang sarili after ng accomplishment po or achievement? Kasi hindi ko nga napansin ko sinasuggest po, yun eh. Diretso, there's something called delayed gratification. Yung delayed gratification, tsaka mo na i-gratify yung sarili mo kapag lumipas na yung panahon, tapos ang dami mo na achievement na nagawa. Kasi ito kasi problema eh. Every time nire-reward mo yung sarili mo, napuputol ang momentum. At pag naputol ang momentum, tangin ang hirap uli magpa-start. Parang parang carburetor yan eh, parang diesel engine. Nakarating ka ro sa location, o ngayon kailangan mo na ngayon gawin yung kailangan mong gawin. So technically parang gratification, diba? O ngayon, pagkatapos nun, papastart mo na naman yung kotse, tumagal yung panahon. O ngayon, mainit, mahirap na naman magpa-start ng engine kasi lumamig eh. Diretso, resulta after resulta, resulta after resulta, resulta after resulta. Tapos singit mo na lang every now and then kung kailan mo man matripan. Hindi yan every time na lang may magawa ka. Ay, ang galing-galing mo. Kailangan mag-outing. May nagawa ka. Ay, ang galing-galing. Kailangan natin kumain sa labas, magse-celebrate. Puta, na pagka ganun ka ng ganun, brother, nasisira mo momentum. Hindi ka makakalayo sa buhay niyan. Hindi ka makakalayo. Kung kailan mo lang matripan. Pero ang importante dapat, momentum. Yung gratification, kahit kailan naman pwede yan eh. Pero momentum, brother, yun ang magtatambak ng tambak-tambak at patong-patong na resulta. Yung momentum, patong-patong dapat resulta mo.
Hindi yung kada isa, reward, isa pa, reward, isa pa, deserve ko to. Taka natin naman, di ka na makabuo ng momentum kaka-deserve ko to. Follow up, go. Yan na po, Sir John. Maraming salamat. Okay, Shane, go. Cavite. Hey, brother. Yala ka. Di ba nung nakaraan, brother, Bible yung tinatanong ko. Mm. Ngayon naman, para sa kapakanan ng lahat. Okay. Normal question lang naman. Okay. Kahit abnormal pa, okay sa akin yan. Ito ba, tatlo mo na? Hindi ba yung ambition is yung desire natin mag-grow, mag-achieve, mag-improve? Mhm. At ang mga gratitude, yung pagiging mapagpasalamat sa lahat ng natatanggap natin. Mhm. At pangatlo is contentment. O yung state ng inner peace or satisfaction sa kung anong condition natin sa ngayon. Mhm. Ngayon, maraming tao nagsasabi na kontento sila at the same time ambitious. But when their goals fail or yung plans nag-collapse, nagkaroon ng slowdown sa progress, madalas nakaka-experience ng stress, frustration, anxiety, disappointment, Mhm. which is nakaka-apekto mismo sa peace. Okay. Now, if ambition can disturb inner peace during failure, can a person truly be content while still getting ambition? If Oh, your- brother. It appears when your goals fail, were you ever truly content? Diretso, yung konsepto ng contentment kasi magulo yan para sa maraming tao eh. Akala ng mga tao ang equivalent ng contentment stagnant. Hindi stagnant ang contentment. Hindi, magkasya na lang tayo dito, makontento tayo sa kung ano man na meron tayo. Hindi ganun ang contentment. Diretso, stagnant yung ganung konsepto. And stagnancy is not contentment. Ang contentment, mapagpasalamat ka sa lahat ng bagay na meron ka ngayon. Pero siguradong ka rin sa direksyon kung saan ka papunta. Yun ang contentment. So, ibig sabihin, dapat sobrang busy mo dun sa direksyon kung saan ka papunta na wala ka ng oras mainggit pa sa ibang tao dahil sobrang kontento mo talaga sa lahat ng meron ka. Sobrang kontento mo rin dun sa direksyon kung saan ka papunta. Atin na mo, pinakamagandang halimbawa, tapakita ko lang sa inyo. Pinakamagandang halimbawa, yung konsepto na, yung sa akin, maraming content creator na mas mayaman kesa sa akin. Maraming content creator na mas sikat kesa sa akin. Maraming content creator na mas magaling kesa sa akin. Meron nga rito mismo dito mismo sa sa live ko ngayon. Nandito si Eds Clemente Si Eds Eugenio. Tingnan mo, nandito siya, Eds Clemente Eugenio. Siya may libro, ako wala Pero ako maligaya na sumuporta sa kanya. Pero tingnan mo, naiinggit ba ako may libro siya? Hindi. Bakit? Kasi may direksyon ako kung saan ako papunta. Baka in the future, makahingi ako tulong sa kanya para magpalimbag ng sarili kong libro. Hindi ako naiinggit. Kasi nga, meron akong direksyon kung saan ako papunta. Dun sa direksyon ko, kontento ako rin. Yung contentment, it doesn't have anything to do with stagnancy. Hindi dapat stagnant ka kapag kontento ka. Akala kasi ng mga tao, pagiging kontento, kung ano yung meron tayo, yun na lang, hanggang dun na lang tayo. Hindi ganun ang pagiging kontento. Dapat, pati sa direksyon mo kung saan ka papunta, kasama yun sa pagiging kontento. Sa lahat ng meron ka ngayon, mapagpasalamat ka, di ka naiinggit sa ibang tao. Sa direksyon kung saan ka papunta, sobrang busy mo, wala ka ng oras tignan pa yung achievement ng ibang tao. Wala ka oras mainggit sa achievement ng ibang tao. Willing kang sumuporta, pero wala kang oras mainggit. Kasi nga, may sarili kang direksyon kung saan ka papunta at kontento ka rin dun. Follow-up question, go. O yan, na-acknowledge na kita, Edsa. Follow-up, go. Okay. Ito yung next question dyan, brother. Nagigets ko naman kasi yung kailangan talaga balance yung tatlo. Mhm. Ito yung madalas na natatanong, brother. Kasi nung nakakwentuhan kami ng kaibigan ko, sabi niya sa akin ganito, Ray, hindi ba wala namang pinagkaiba sa brain chemistry yung yung isang tao nakabili ng cellphone. Tapos yung isa naman nakabili ng bangong sasakay. Parehas lang naman yung niya, no, chemical reaction sa utak Yun yung pagkakasabi niya. Now, may pumasok na tanong sa akin patungkol dun sa sinabi niya. Ganito, brother. Kasi di ba normally tayong mga tao nagde-desire ng growth, achievement, saka marami ba? Mhm. At tanong, paano mo malalaman kapag enough is enough? Kasi marami dyan natitisod
pagka nakokompromiso na yung kabilang buhay, alam mo, you've reached a certain blockage. Kasi hindi ang purpose ng buhay pera. Wala sa paramihan ng pera. Alam mo, diretso, there was a time in the past, kinikwento sa akin ni Uncle ito eh. Ang bagsakan daw dati, nung parang pagkatapos ng World War II. Pagkatapos sa World War II. Kasi si Uncle kasi nabuhay parang, kung di ako nagkakamali, 50s o 60s. Ganun. Basta namatay siya 60 plus eh. Malapit sa 70 years old. Tapos, nakita niya yung panahon pagkatapos ng World War. So, syempre, yun yung inabutan niyang panahon. Sabi mo na, 20 years pagkatapos nun. Sabi niya, nung panahon daw na yun, walang usapan kung gaano karami pera. Walang ganun. Walang parang payabangan, ganun. Sa sports car, walang ganun eh. Ang meron dati, payabangan sa ganda ng klase ng trabaho. Yan. Yan ang meron dati. Payabangan sa ganda ng klase ng trabaho. So, halimbawa, accountant ka, wala, boring yan. Kahit malaki pa kinikita mo, engineer ka, boring yan. Boring. Pero pagka, alam mo yun, you're serving the military, ganun. Uy, putang ina, military yan. Ganun ang bagsakan sa kanila. Ganun ang bagsakan. Yung kahit maliit lang yung sinisweldo mo kasi militar ka o pulis ka. Maliit lang sweldo mo. Pero, tangina, iyabang mo kasi ma-action yung ano mo eh, yung hanap buhay mo eh. Hindi katulad kapag ka-engineer ka o architect ka, parang drawing lang yan, ganun. Boring. Yun yung nakikita nila dati. Yun ang kwento sa akin ni Uncle eh, nung buhay pa siya. Sabi niya, ang bagsakan daw dati, wala sa paramihan ng pera, pagandahan ng bahay. Hindi yun ang kalakaran dati. Ang bagsakan dati pagdating sa payabangan, hindi pagandahan ng bahay. Ang payabangan daw dati, palupitan ng klase ng hanap buhay. Pag mas ma-action yung hanap buhay mo, mas malupit ka sa pandinig ng iba. Ganun ang bagsakan dati. Pero ngayon, yung paramihan na yung internet yan, payabangan ng sports car, ganun. Wala, boring na ngayon eh. Boring na. Tangina, pwede mong bilhin yung action. Hindi masaya yung ganun eh. Pwede mong bilhin yung action. Dati kasi palupitan ng patindihan ng hanap buhay, pa-aksyonan ng hanap buhay. Ganun ang bagsakan dati. Follow-up question, brother. Yun lang naman, brother. Parang ganito siya, brother. Maging kontento na kung mag-fail man, hindi ka ganun ka makapagkuhan. Then maging ambitious na yung comfort is hindi magiging hadlang sa pag-grow mo. Tama ko, brother. Kasi, yun nga. Brother, bitin na oras ko. Diretso mo na ako susunod. Okay, Tuloy natin sa susunod na conversation. Bitin na yung oras ko eh, sorry. Jay, Bulacan, go. Yan. Mas masama ba ang kasinungalingan na nagliligtas ng buhay kaysa sa katotohanan ng sumisira ng buhay? Diretso, brother, parehas lang yun eh. Parehas lang yun eh. Hindi ko alam kung paano masisira buhay mo sa katotohanan eh. Diretso. Maliban na lang, gumawa ka ng katarantaduhan, lumabas ngayon yung katarantaduhan, yun, katotohanan yun. Ngayon, nasira buhay mo dahil dun eh. Pero ikaw gumawa ng kalokohan eh. Diba? So, parehas lang sa akin yun eh. Diretso, parehas lang. Ang pinaka-importante sa lahat, diretso, brother, yung konsepto na tungkol dyan sa kasinungalingan at katotohanan, ang sabi sa Biblia, the truth will set you free. Yung katotohanan magpapalaya sa'yo. Yun nga yung dahilan kung bakit hindi talaga ako interesado doon sa konsepto ng living a double life. Hindi ako interesado ron eh. Ultimo katarantaduhan ko, tangina. May, alam mo yun, kung mapapagkatiwala ka, sabihin ko lang sa'yo eh. Kung ikalat mo sa iba, wala na akong pakialam. Kasi wala talagang tatalo ron sa katotohanan eh. Na alam mo yung kahit tarantado ka, nilalabas mo na lang. Yung kagaguhan mo, labas mo na lang, diretso. Kasi, alam mo yun, lahat naman tayo may kanya-kanya sira ng ulo eh. Hindi naman sa tinotolerate, hindi naman sa kinukonsente eh. Pero yung konsepto lang na yung konsepto ba na lahat tayo may kanya-kanyang diferensya utak, lahat tayo iba-iba lang ng factor and defect, lahat tayo may diferensya, lahat tayo may problema, lahat tayo may kanya-kanyang iwi-iwing kasalanan, lahat tayo may mga maliliit na hibi-jibi, kung ano pa man yan, lahat tayo may ganun eh. Might as well ilabas na lang. Labas na lang lahat. Para alam ng tao yung sira ng ulo mo. Hindi ka na ngayon kailangan hatulan ng mga tao dahil tangina, ikaw na rin humatol sa sarili mo eh. Ikaw na rin naglabas ng sarili mong sira ng ulo. Ingat ka nga lang sa paggawa ng mga sira ng ulo kasi yung mga ibang sira ng ulo kahit sabihin mo pang ilabas mo sa mga tao, talagang tangina, hindi talaga katanggap-tanggap.
Hindi ka tanggap-tanggap. May mga iba, pedophilia, mahilig sa mga minor de edad. Putang ina naman, hindi ka tanggap-tanggap na society. Ulol ka, makukulong ka dyan sa ganyang kagaguhan mo. Diba? Ganon yung konsepto. So, yun yung masasabi ko ron. Follow-up question ko. Ano yung isang tanong na ayaw mo sagutin kaysa sa sarili? Maganda yung tanong mo. Taka na, paisip mo ako ron, ha? Ano yung tanong na ayaw kong sagutin kahit sa sarili? Siguro kung ano itsura ko pagtanda. Ganun. Tangina, diretso bro, tangina, kinakabahan talaga ako sa konsepto ng pagtanda na yan. Putang ina. Hindi yan dahil doon sa papangit ka, gano'n. Wala, kaya kong tanggapin yun. Puta, payag nga ako masunog ng araw para lang matuto kayo, eh. Diba? Pero yung yung katulad, ang kinakatakot ko doon yung katulad nung kay Solomon, eh. Si Solomon kasi, kung kailan tumanda siya, tsaka nagalit sa kanya ang Diyos, eh. Kasi nakaletra talaga yun, nagalit sa kanya ang Diyos. Eh, may nakakatakot yun, eh. Kagalitan ka ng Diyos, yung alam mo, pinilit mo yung buong buhay mo, maging mabuting tao, pinilit mo maging matino, tapos tangina, hindi mo namamalayan, hindi ka na pala papunta sa pagkatino. Papunta ka na pala sa kawalan ng katinuan. Tapos hindi mo namamalayan yun. Tingnan mo, si Solomon, sipin mo kung namamalayan niya yun, sana hindi niya ginawa yung mga bagay na ginawa niya na kinagalit ng Diyos. Kasi alam naman niya eksakto kung ano kinagagalit ng Diyos, eh. Alam niya yun, eh. Yan nangyari, siguro paglipas ng panahon, nagsimula sa mga maliliit lang, tapos hindi niya namamalayan, palaki na ng palaki, dumating na sa punto nakarating na sa atensyon ng Diyos. Tapos nagalit na sa kanya ang Diyos dahil sa laki na nung ginagawa niya. Yun ang nakakatakot sa pagtanda, eh. Hindi mo namamalayan yung mga bagay-bagay. Nakakatakot yun sa pagtanda, diretso. Ayokong makita yung panahon ng katandaan ko, gusto ko mamatay ng bata. Yun nga yung dahilan kung bakit, di ba, minsan nag-iimbita pa ako sa mga tao, eh. Gano'n, no? Sige, papatayin niyo ako. Sige, nandito ako sa Dome sa Viewpoint, sa Anguano Rizal. Dome sa Viewpoint, Anguano Rizal. Punta pa ulit-ulit ako sa mga tao ron, eh. Kasi someone somewhere must have been wanting to kill me. And I want to be killed as soon as possible. Habang malakas pa ako. Habang maliwanag pa isip ko. Pero natatakot ako sa konsepto ng pagtanda. Ayoko nang sagutin yung panahon na ano kayang itsura ko sa pagtanda ko. Ano kayang sistema ko pagka tumanda ako. Ayoko, nakakatakot, diretso. Takot ako sa konsepto ng pagtanda. Yung humihina na senses ko, bobo na ako, tanga na ako, estupido na ako, mga desisyonan ko, katangahan na, ka-estupido na, kabobohan na. Natatakot ako. Kasi alam ko, hindi mabuti ang mga tao sa mga matatandang bobo. Yun ang pansin ko, eh. Hindi mabait ang mga tao sa mga matatandang bobo. Eh, alam ko, pagtanda ko, hihina isip ko, eh. Alam ko yun, eh. Ngayon, nakabuo ako ngayon ng isang malaking grupo. Eh, magiging importante pa kaya ako kapag matanda na ako? Kaya nga, diretso, ako na mismo pumapatay sa relevance ko unti-unti. Hindi nyo napapansin, pinapasa ko trabaho sa iba. Para dumating sa punto na isang araw, hindi na ako kailangan, nasa isang gilid na lang ako, nakikipakipakinig, nakikipano-panood galing sa inyo. Habang kayo, nakakatakbo na nang wala ako. Kasi nakakatakot yung panahon na lahat ng tao nakaasa sa akin. Tapos isang araw, hindi ko na nagagawa yung function ko bilang tao. Nakakatakot yun, tangina. Yung nga lang kay yung sakit ni, anong pangalan nun? Yung trainer ni Manny Pacquiao. Isa pa yan, dementia. Kalamin, ang dami kong nakikitang magiging posibleng problema ng pagtanda na nakakatakot na mapunta sa akin yung isa ron sa mga yun na mga kinakatakot ko talagang problema. Diretso, nakakatakot. Nakakatakot ang konsepto ng pagtanda. Kaya nga paulit-ulit ako sa sinasabi ko, paghandaan ninyo yung pagtanda ninyo, Pilipinas, hindi nyo alam kung hanggang kailan kayo pagsisilbihan ng mga tao sa paligid nyo. Kasi tinan mo, ang daming mga taong tumanda na buong buhay nila, katinuan lang ang ginawa nila para sa mga anak nila. Sila pa'y kawawa sa uli. Pagdating sa dulo, tinapon sila ng mga anak nila dahil wala na silang pakinabang, isama mo na rin yung konsepto na walang-wala talaga sila. Tapos yung mga anak nila, nagsipag-asawa na, nagsipag-anak na, nakalimutan na sila, nakapag-move on na ang mundo. Tapos biglang isang araw, kung kailan namatay sila, tsaka lang bubuhos yung pagmamahal, na mahal daw sila kunyari ng mga tao. Tangina, ayoko nun, putang ina, diretso. Gusto ko mamatay ng importante pa ako. Tingnan nyo, pinakamagandang halimbawa, tingnan mo, si Elvis Presley. Isa sa mga magagandang halimbawa, namatay siya kung kailan kasikatan niya, kasagsagan ng kasikatan niya. Di natin pinag-usapan yung mga naunang propeta. Yung ito, recent lang, di ba, si Elvis Presley, sobrang importanteng tao. Namatay siya na yung kasikatan niya intact. Follow up, go. Okay na pala yun. Dito muna ako, Nel. Go.
Good evening, Sir Chay. Kasi meron lang ako isang question, Sir Chay, paano mo iahambing si Karasit tsaka si Brother Ed? Feeling ko I may be wrong, maring mali ako dito. Si Karashid yung kalibel ni Brother Eli pagdating sa Islam tungkol sa debate. Okay. Isa sa mga magagaling na debatista ng Islam sa Pilipinas si Karashid. Kaya nga. Oh. Pag napanood mo yung mga laban niya sa YouTube, you will understand. Alam mo, isa sa mga pinakamagagaling na debatista ng Islam sa Pilipinas ang Karashid. Yan ang masasabi ko ron. Follow up, go. Pagdating kay Brother Eli, paano mo siya mayahambing kay Karasit, Sir Chay? Alam mo, isa rin sa mga pinakamagagaling na debatista ng Pilipinas si Brother Eli. Pagdating naman sa Kristyanismo. Tama. Yan nga yung mga laban na dapat nangyari. Iglesia ni Cristo versus Islam, dating daan versus Islam, Iglesia ni Cristo versus dating daan. Yan yung mga dapat nangyaring mga debate. Kaso, hindi tayo nabigyan ng pagkakataon eh. Alam mo, dapat, palagay ko dapat ibinigay nila sa mundo yan bago sila mamatay. Dapat iniregalo nila sa atin yan. Dapat iniregalo nila sa atin yung pagkakataon na mapanood sila na lumaban ng debate na magkakasama. Dapat talaga, dapat. Pero wala naman ako sa posisyon para magsalita eh. At saka patay na rin si Brother Eli eh. So wala na, patay na si Brother Eli. Wala na tayong magagawa, hindi ibinigay sa atin yung ganyang pagkakataon. Dapat na ibigay yan sa sangkatauhan. Dapat na ibigay yan sa mga Pilipino. Oh, yun, Joe Ventilacion at saka si Brother Eli. Pero manalo pa rin. Manalo versus Brother Eli. Kasi syempre, yun yung lineage eh. Nga lang, syempre, understood naman na yun na meron talagang nakatokan debatista talaga Iglesia ni Cristo. Ang kadyo, ang nakatoka para dun sa ganong Siguro, kung ikukumpara mo, Brother Eli versus Kadyo, maganda-gandang laban yun. Si Kadyo, maganda-gandang laban. Kasi si Kadyo Ventilacion talaga ang kumbaga pang malakasan talaga yun, pamparagan talaga ang Kadyo eh. Yun ang masasabi ko ron. Hindi ko nga alam kung legit yung yung balita na patay na daw ang Kadyo nung panahon ng pandemya. Pero in fairness, nalungkot ako nung nabalitaan kung patay na daw ang Kadyo eh. Hindi ko lang sigurado kung totoo ba yung balita na yun o hindi. Anyways, maraming salamat sa inyo. Everybody, good night everybody. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na gabi. Bye-bye. I love you all. Good night po. Thank you po. Bye po.